Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang hamon ni Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So alam nga po nating lahat na gusto nang makita ng mga boxing fans ang bigating sagupaan sa pagitan ng dalawang undefeated multi-division world champion ng Japan na sila Naoya Inoue at Junto Nakatani, kung saan maging ang kanilang promoter sa top rank na si Bob Arum ay sinabing plano niya daw talagang paglabanin ang dalawa sa lalong madaling panahon. Subalit kung dati nga po ay sinabi ni Inoue na masyado pang maaga para labanan si Nakatani gawa ng kailangan daw muna nitong tumalo ng mga dekalibring boksingero bago niya ito bigyan ng pagkakataon na makalaban siya, ay tila iba na po ang sitwasyon ngayon. Ito po ay dahil sa naganap na isang event kahapon ay harap-harapan na mismong hinamon ni Inoue si Nakatani na magtuos daw silang dalawa sa susunod na taon sa Tokyo Dome. At dito nga po ay walang pag-aatubiling kumasa si Nakatani sa hamon at nagkamay na ang dalawa. 1年後の東京ドームで、ここ日本ボクシングを盛り上げよう。ぜひやりましょう。 Bagamat po kasi sa 118-pound bantamweight division pa lamang lumalaban si Nakatani, habang si Inoue naman ay hindi na magtatagal ay aakyat na ng 126-pound featherweight division, ay kumbinsido pa din ang karamihan na base umano sa listahan ng 4 na featherweight world champions ay walang nakikita ang mga fans na kayang makatalo kay Inoue dito. At bagkus wawasakin lang daw ni Inoue ang lahat ng mga kampiyon na ito. Mas naniniwala po ang mga fans at maging ang mga boxing analyst na si Junto Nakatani ang may pinakamalaki ang pag-asa na makakapagpatikim ng kauna-unahang talo ni Inoue sa professional boxing career nito. Dahilan kung bakit nangangati na ang lahat na makitang magtagpo ang dalawa sa ibabaw ng lona. Pero syempre bago po ang lahat ng yan, ay kailangan munang manalo ni Inoue sa paparating niyang laban sa susunod na buwan kontra sa Mexican-American challenger na si Ramon Cardenas. At pag naging matagumpay siya kay Cardenas, ay inaasahan na lalabanan niyang sunod ang former Unified Super Bantamweight World Champion Jun Akmadaliev sa buwan ng Setyembre. Kaya naman medyo madami-dami pa ang kailangang pagdaanan ni Inoue bago humantong sa Nakatani fight. Sa kabilang banda naman mga idol ay magkasunod nga lamang pong lumaban ang ating pambato na si current WBC Minimum Weight World Champion Melvin Jerusalem at ang WBO Minimum Weight World Champion Oscar Collazo nitong nakalipas na linggo lamang, kung saan pareho silang naging matagumpay sa pagdedepensa ng kani-kanilang mga pinanghahawakan na titulo. Subalit pagkatapos nga pong manalo ni Collazo via third round knockout kay Edward Cano, ay lakas loob po nitong hinamon si Jerusalem. Ang hiling po ni Collazo ay sana daw ay ibigay na sa kanya si Jerusalem kasi handang-handa na daw siyang labanan ito sa isang unification fight. Kung atin pong matatandaan ay naging isang world champion si Collazo matapos niyang talunin si Jerusalem via 7th round technical knockout noong taong 2023. Dito ay naagaw ni Collazo ang WBO belt ni Jerusalem. At syempre dahil minsan niya nang natalo ang ating pambato, kaya kumpiyansang-kumpiyansa ito na kaya niya pa din itong gawin sa ikalawang pagkakataon. Pero syempre ibang-iba na po ngayon si Jerusalem kasi mas matalinong fighter na ito ngayon at mas maganda na ang kondisyon. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.